nasabi sa akin ni Senate SP. President na nagkausap sila ni Secretary Boying Remulla. At yun nga, hindi raw papalusutin. So, anong use na i-endorse mo pa yun? Aba. Ang sabi ni Senator Ping Lacson, hindi palulusutin. Ano yung hindi palulusutin? Yung diskaya ba na maging witness? Naku, kay ganda-ganda na nga ng ginawa ni Senator Marcoleta dyan sa Blue Ribbon Committee. Naglakas loob lang yung mag-asawang diskaya na banggitin kung sino yung mga politiko na yan dahil akala nila gagawin silang witness. At yun din naman ang gusto na gawin ni Senador Marcoleta. Nung nagsalita na, teka. Mukhang marami-rami yung nabanggit nyo ha. Palitan muna natin si Senator Marcoleta. At ito na. Pinalitan muna yung Senate President, si Chis Escudero. Ay, matik yan. Si Senator Marcoleta, mapapalitan. O, ito ngayon. At nag-uusap na daw na hindi papalusutin. Sa totoo lang, ito namang mag-asawang diskaya, maraming bumilib na ito nung nagsalita, nung itinuro itong mga politiko na to. Kasi tingin ng karamihan, hindi makakagalaw ang mga kontraktor na to kung walang politiko. Ngayon, nagbanggit sila ng pangalan, mukhang hindi na babanggitin ulit yan. Bakit? Kung hindi naman sila papalusutin bilang witness, bakit pa sila magsalita ng mga pangalan na yan? Lalo si Tamba, nadamay pa. Mananahimik yan. Malamang, yes or no na lang ang sagot niyan. O ito, ang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee, Senator Ping Lacson. Tingnan natin kung ano yung gagawin niyang investigasyon dyan sa Blue Ribbon Committee. Pero para sa akin, mas magaling pa rin si Senator Marcoleta dyan. O ito ang video. Tama, pabor ka ba dun sa hindi pagpirma ni Senate President Soto doon sa recommendation na isilalim sa Witness Protection Program yung Diskaya couple? Well, unang-una, nag-decline na si SOJ eh. Sinabi na niya na ang isang kondisyon niya, restitution. So, nag-usap din sila ni Senate President, kaya siguro yun ang naging basis ni Senate President Soto na hindi niya napirmahan yung recommendation. In the first place, hindi na updated yun eh. Kasi nag-recommend doon yung dating Senate Blue Ribbon Chairman. Dapat yun, i-update. Kung i-affirm ko yon, ako yung magbabalidate, ako yung magpipirma bilang new chairman. Hindi na. Outdated na yun eh. Pero dahil nga nagkausap sila nasabi sa akin ni Senate SP. President, na nagkausap sila ni Secretary Boying Remulla. At yun nga, hindi raw papalusutin. So, anong use na i-endorse mo pa yun? Di ba? Pero sa tingin niyo qualified hindi yung mag-asawang Diskaya, sir? Kasi nag-retract sila eh. Pagdating sa House, iba naman ang sinasabi. So how can they qualify kung hindi definite yung kanilang testimonya? Pag nasa House, iba sinasabi. Pag naandito, iba. No? So, anyway, titingnan natin. Baka dumating yung punto na pag naandito sila, mag-tell all, i-evaluate natin. Hindi ko sinasabing definitely, pwede nating endorso sila sa Witness Protection Program. Pero kung parang opportunistic lang yung kanilang pakay para sila'y malibre sa kaso at saka hindi namin call yun eh. Call yun at saka kung susundan natin yung proseso, unahin na muna natin yung magkaroon sila muna ng legislative immunity. Matetest natin yung kanilang credibility as a possible state witness. Kung depende sa kanilang testimonya. Kasi kung merong magpa-fact check sa inyo, magagaling kayo mag-fact check, at merong kulang at meron silang inumit doon sa kanilang testimonya, pwede hindi sila pumasa as a state witness. No? Kasi ang isang dyan, of course, pwede silang pumasok, possible, pero hindi tayo sigurado doon sa not the most guilty. Second, yung materiality ng kanilang testimonya na kayang i-corroborate ng independent evidence. Yun yung mga patakaran eh. So kung meron silang kinatago, papayagan ba natin para lang maligtas yung sarili nila? Ang laki rin ng kanilang dapat pananagutan, di ba? Okay, Danielle, and then Mean, and then Jan, and then Marlon. Hi sir, good morning. Sir, marami ng mga characters na lumalabas doon sa flood control scandal. Pero sir, sa tingin nyo ba, sino ba yung somehow na parang maging state witness? Sa nakikita nyo, sir? Sa ngayon, wala pa. Kasi ngayon pa lang ako mag-hearing. Kasi ako, hindi lang yung record. Gusto ko makita yung demeanor
ng tao. Alam mo, hindi man ako huwes, pero ganyan yung mga judges eh. Kaya importante yung physical presence. Minsan yan, di ba, pagka Zoom lang, hindi mo pa makita kung ano talaga yung kanyang demeanor eh. Mas importante yung kaharap mo, tinatanong mo, more or less mag-gauge mo kung binobola ka o hindi ba? So I cannot at this point in time conclude or even make a judgment kung uubra ba silang state witness. Sir, isang question na lang. Sir, lumabas na doon sa expose niyo yung MBB. Ipapatawag nyo rin po ba si dating Secretary Bonoan? Tsaka nakikita nyo ba talaga yung involvement niya doon sa flood control scandal? Una, gusto ko i-correct yung si Mark. Saan ba si Mark? Wala rito. Mark Medyo Ayabiang. nagulo yung report niya. Medyo mali yung understanding. Walang direct on record. Hindi ko sinasabing definite ito. Walang involvement yung mga anak ni Secretary Bonoan at Undersecretary Bernardo doon sa Global Crit Builders. Wala. Yun, pagmamayari yun ng mga maglangking. Ngayon, kung merong sila mga proxy doon, yung dalawa, Undersecretary Bernardo and Secretary Bonoan, hindi ko alam yon kasi wala naman sa record. Ang maliwanag na nasa record, yung mga anak ni Maglangke, Bernardo, at saka Bonoan. Yun, sinigurado ko yun kasi ang nakalagay lang doon is Fatima Gay B. de la Cruz. So, nung chinek ko yung B, Bonoan, hindi pa ako nakontento doon. Anak ba talaga ni Secretary Bonoan si Fatima Gay? Baka kaapelyido. So, we research further. Yung asawa nung si Secretary Bernardo, sulit. Ang maiden name ni Fatima Gay, sulit. Sobrang coincidence na yon. Not to conclude na anak niya. And wala naman tayo narinig na denial. So, ang ano doon, kaya sabi ko, kayo na yung mag-connect the dots. Kasi kung ganong kalapit si Maglangke, the contractor, na hindi nag-divest while serving as mayor, kay Secretary Bonoan, saka Yusek Bernardo. Remember si Yusek Bernardo, kamakailan lang ito nag-early retirement because of, again, allegations or accusations ng irregularities. So kayo na mag-conclude kung bakit napakaraming kontrata ng Global Crit Builders. Sabi niya, siya nagsabi ako'y kilalang kontratista na bilyon-bilyon ang aking kontrata sa buong Pilipinas. Pero sir, so far, wala pa kayong nakikitang direct involvement ni dating Secretary? Wala, yung direct. So far, wala. Yun lang. Sabi ko nga sa inyo, kayo na mag-connect the dots. Pero sir, dun sa interpellation sa inyo ni Senator Marcoleta, ang sabi niya, parang malapit nang sabihin ni Undersecretary Cabral na ang impression niya, yun yung utak ng sindikato sa DPWH na yun daw ginagawa niya, may basbas ni ng dating secretary? Parang yun ang sinabi niya. Sana pinurso niya. Sayang. Di ba nabanggit niya yun? Na... Sana pinurso niya. Siya yung chairman eh. So bakit sa tingin niyo hindi niya na-pursue? Yun ang Kulang hindi ang ko alam. oras? Siya yung tanungin niyo. Okay. Mayan. Hi, sir. Good morning. Sir, let me go to Bryce Hernandez muna. How credible is he, sir? I mean, from here until house, ang sinasabi lang niya, laging utos sa kanya, nayayaya lang siya ni Alcantara. From my vantage point, hindi siya credible. That's my opinion. Based on what I know about him. Kung siya niyayaya lamang, paano siya nakapag chips to cash to chips na bilyon? Saan galing yun? Alam nyo, masyado nang halata itong si Itbulaga. Ay, hindi. Si Senator Soto pala. Kasi yung mga nagko-comment kasi sabi nila Itbulaga. Yung galawan kasi, nung una, ay nag-react po itong sila Bato de la Rosa, sila Senator Marcoleta. Nag-react po dito sa ginawa ni Senate President na yung kinausap si Romualdez or yung kausap daw si Romualdez tungkol sa isa sa na-contempt nila kung saan dadalhin. Ngayon, ito sa mga diskaya, abay, nag-uusap na pala sila Soto at Rimulya. Ay alam naman natin si Rimulya, matik yan. Kaya nangyayari ngayon, imbis na tumaas yung tiwala ng mga tao sa Senado, nagne-negative na. Ayon sa basang mga komento ito, sample. Kay Willie De Los Santos, ibig sabihin magaling si Senator Marcoleta. Yan ang totoong tao. Sabi ni Marie Chris Official, nakakasira ng credibility sa Senado tong Ping Itbulaga. Kawawang Pinas, magkakasamang Rimulya's brother. Nako, tapos sabay-sabi, tambaluslos nako. Sabi ni Joel Bantillan, yari ka dyan Soto, malamang papalag na naman yan si Marcoleta.
Utal-utal ka na naman sa kakasagot. Siyempre, kakausapin na naman nila si Soto. Bakit ano? Nabalita sabi ni Ping Lacson, nag-usap kayo ni Rimulya tungkol dito sa gagawing witness. Si Diskaya, nako, imbis na sila yung mag-uusap dyan. Senate President, sabi, Senate President ka, tapos nagpapadikta ka sa Speaker at ni Rimulya, parang itbulaga ka lang talaga, Soto. Ayon po yan kay Joel Bantilan. Sa tingin ko, itong si Senator Marcoleta, hindi titigil yan. Ang nasa isip lang yan para sa taong bayan. At alam ko, nandyan, nakasuporta naman sa kanya, sila Bato de la Rosa, at iba pa, maraming nakasuporta dyan sa ginagawa ni Senador Marcoleta. Kaya nga nanalo yan. Isang dahilan dahil sa performance na pinakita niya doon sa kamera. Ngayon, itbulaga, magiging katapat niya. Nako, ewan ko lang kung uubra. Yan, dito na lang. Thank you. Bye-bye.